Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Kasama naman natin ngayon, Tolben, paring Alex, sa studio si Jocelyn Coloma, kapatid ng kababayan nating OFW sa Riyadh, Saudi Arabia. Isang family driver sa Riyadh, ang OFW na si Jose Willie Esma. Noong April pa nitong taon, natapos ang kanyang kontrata, pero iniipit siya ng amo at ayaw pa uwiin. No. Sinubukan daw niyang manghingi ng ayuda sa kanyang ahensya na Ortiz Agency and Employment Services, pero hindi naman siya tinulungan. Anyway, magandang hapon po. Diretso na po tayo. Nasa linya na. Nasa linya na po yung OFW na sa Saudi, si Jose Willie Esma. Jose, good afternoon. Jose, magandang hapon po. Jose? Si Jose? Wala pa. Ito muna siya. Jose? Nawala, okay. Nakausapin niya muna natin itong kapatid ni Jose. Jocelyn. Oo. Ma'am, good afternoon. Ano po? Good afternoon po, sir. Ito ba yung nakababata ninyo kapatid si Jose? Mas matanda siya? Mas matanda po siya sa akin matanda po, siya sa sir. inyo. Okay. Ano ho bang request niya? Ano ho bang ang kwento niya sa inyo? Ang kwento niya sa akin po, sir, tapos na yung kontrata niya, gusto niya nang umuwi. Nagpapaalam daw siya sa amo niya. Hindi ba niya sinubukan pumunta sa embassy? Kasi usually, yun ho ang pamamaraan tumakbo pumunta sa US sa embassy natin. Hindi pa daw, sir, tumakbo sa Philippine Embassy, kundi sa pulon po daw siya tumakbo, sir, pero wala pa naman pa daw action, sir. Ano sabi raw ng polo sa kanya? Yun, sir. Walang action daw, sir, sa pulon. Ay, naku, Mario. Sandali. Sandali lang, ma'am, ha. Ito, nagbigay na ng recorded statement, Tolben, paring Alex, si Soraya Camenza, ang recruitment officer ng Ortiz Agency Employment Service. Recorded message lang yung binigay. Go ahead. Sir, to be honest with you, ngayon lang po namin na-receive yung complaint or yung concern po regarding po kay applicant. Kumbaga, pag-file po ng formal complaint is direkta po sa agency. So, dinirekta po sa inyo, kaya po wala po kaming idea. Kumbaga, hindi po namin na-monitor na nakauwi na po si applicant. So, regarding po dyan, sa complaint or concern po ng family na, makikipag-coordinate na po kami sa counterpart po namin sa Saudi regarding po kay Mr. Jose Willie Esma po. So, ang makikipag-usap po yung agency po doon sa mismong employer po ni Mr. Jose Willie Esma po. Alright, para mabilisan na tayo, Tolben, paring Alex, ma'am, ano po, pakinggan natin si Ma'am Josephine Tobia. Ma'am, tapos na ang contract, April pa, ayaw pa uwiin ng amo, iniipit ang sweldo, kung ano man yan. Paano ho ito? Yung agency dito, kukontakin para yung agency doon sa Saudi. Lumapit na si pobreng Jose sa polo. Yung polo, naging polo shirt ho yata. Wala hong ginawa. Ano ho ang pwedeng maitulong na ngayon ng OWA? Okay, titingnan natin yung polo. Bakit nasabi ng kamag-anak na hindi nakapag-akto, no? I-check natin ano ang kondisyon or sitwasyon ng worker para matulungan din natin ma-expedite ang pagpapauwi sa kanya. Alright, ma'am. So, I guess with that, Nay, narinig ko ninyo, si Ma'am Josephine Tobia po, yung head ng advocacy nila sa OWA. May tatanong ho ba kayo? Kailan po ba siyang makakauwi po kung sakaling? Ma'am Josephine? Yes. Tinatanong lang po, kailan kaya ang pinaka-earliest possible time na mapauwi ito si Jose? Ganito lang po, Manang, Jocelyn. nanay, tatanungin natin, magko-communicate tayo sa post, sa polo, para malaman natin kung kailan makakauwi yung worker.
Definitely hindi naman bukas, no? Oo, Kasi alam niyo naman kung nasa Middle East, medyo ang proseso matagal. So, kung April naman, nag-expire na ang kanyang kontrata, dapat mapauwi na yan. Ayun. Siguro, wala lang ma-avail na air ticket yung mga iyan, kaya hindi nakauwi ka agad. Pero sisiguraduhin natin makakauwi yan immediately, no? Ayun. Opo. Alright. Salamat Okay. po. Nako, Ma'am Josephine, salamat pong muli. Ano po? You're welcome po. Anay, mapapauwi kayo. Pag sinabi po ng OWA, tinutulungan po nila. Opo, sir. Basta naman wala lang hong mga kaso na gano'n na problema, pero usually kaagad na napapauwi naman yan. Opo, Alright? sir. Sige po. Yung Ortiz Agency naman, akala nakauwi na. Base dun sa sinabi Mali-mali nila na yan. yung sinabi. Sabi gano'n, hindi namin alam na nakauwi na. Oy, Ortiz Agency, kung nakikinig kayo, nagtatago kayo sa kumpanya ninyo at nakabukas lang ang TV ninyo. Ito ang sasabihin ko sa hindi pa nakauwi. Anak kayo ng kagang. Kaya nga kami lumapit. Kung nakauwi na yan, hindi na kami lalapit sa inyo. Mga pulpul pala kayo. Sardamo kayo, mabuti pagbabatukan sa ulo. Bakit pa kami lalapit kung nakauwi na? Hindi na namin kailangan. Out na kayo. Kaya kami lumalapit para hingin ng tulong ninyo. Kung may magagawa kayo. Ngayon Jesus Maria, pati tayo, pinaikot-ikot. Yeah. Doon kayo sa agency namin sa Saudi. Ano naman kinalaman namin doon sa agency nyo sa Saudi? May mga tama rin sa ulo ito. Sabi nga ni Ma'am Josephine, Tobia, ang ahensya, kung kayo nakikinig ng mga ahensya, Right. binigyan kayo ng pribilehiyo sa pamamagitan ng sinasabing yung pribilehiyo ng lisensya Dama. to operate. Kakibat ng pribilehiyo niya, responsibilidad, pangalagaan ng kapakanan at karapatan ng ating mga manggagawa doon sa ibaing dagat. Ayun. Etong putok sa buho, hindi ko maintindihan kung ewan, baka nanggaling to sa yung mga kabuting nanggaling sa ihi ng aso. Nakita ko nun? Kabuting nanggaling sa ihi ng Akala aso. ko mga mushroom. Mushroom, pero ihi ng aso, yan ang sinasabing Ortiz Agency, mga putok sa buho na yan. Ilan kasi kapag napaalis na, kumita na, kanilumutan na. Bakit ganyan? Oo, Ganon.